Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Good Pastor. evening po, Brother Edwin. Good evening, Pastor. Lahat. Good evening sa lahat. Good evening po sa lahat. Salamat po. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po dito sa The Bride of Christ TV. At ako po ay pauna pa lang nagbumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Kapag na kay Kristo po tayo ay araw-araw po talaga ang Pasko. Alam nyo, no, dati, no, pag sinasabi ko na ang Pasko ay araw-araw, parang napaplastikan ako dati dun. Pero ngayon naiintindihan ko na, no. Kapag pala nasa full grace ka na at pag naintindihan mo na ikaw ay forever ligtas, forever ka nang matuwid sa mata ng Diyos, forever ka nang pinagpalat pinaburan, pinagaling sa lahat ng mga sakit karamdaman at kay banal na, doon mo maintindihan pala na totoo pala na araw-araw Pasko, na totoo pala yun. Minsan kasi yung mga nagsasabi ng ganyan, plastic lang eh, parang, alam niyo yun, real talk to mga kapatid, no? Parang napaka-hipokrito, pero araw-araw Pasko, pero araw-araw humingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Araw-araw daw Pasko, ha? Saan nakakita ng Pasko araw-araw? Araw-araw ka nagigilty sa iyong mga kasalanan. Araw-araw kang hingi ng tawad sa Diyos. Araw-araw ka nagme-maintain ng iyong kabanalan, di ba? Ligtas ka nga, pero tatakot ka na kapag hindi ka naka-attend ng church, baka hindi ka na ligtas. Tapos sasabihin mo, araw-araw Pasko. Parang, hindi nila naiintindihan talaga yung meaning ng gospel. Pero para sa ating po tayo po mga nasa nakakaintindi na po ng gospel, totoong araw-araw nga talaga ay Pasko pag nakay Kristo ka na kasi payapa ang buhay mo. Eto guys, hindi na lang yung sa pagiging mayaman ka sa pera or something. Itong usapang buhay na lang, buhay na lang. Yung magkaroon ka lang ng katahimikan sa buhay, araw-araw Pasko na yun. Yung meron kang peace of mind, hindi ka nag-aalala. Kasi nga, kaya payapang isip mo kasi alam mo na okay ka na sa Diyos. Hindi kagaya dati nang nasa perverted ka pa, nag-aalala ka kung ang Diyos ba sa'yo o galit o hindi. Pero ngayon pag naintindihan natin ng full grace, naintindihan natin na ay ganun pala ang Diyos, na totoo pala na magkakaroon ka ng araw-araw na Pasko. Ano ba ang feeling kapag nagpapasko, di ba? Kapag nasa biyaya ka, hindi ka na madamot. Di ba? Hindi ka na, alam mo, maarte. Hindi ka na, hindi ka na judgmental. Di ba? Pag nasa full grace ka na, kasi naintindihan mo na lahat nagkakamali. Hindi mo na inuhusgahan yung kapwa mo. Dati, judgmental tayo eh. Ay, lako, hindi ka nakapagsimba, yari ka. Sisi ka, kapatid. Yan ba, kalugod-lugod ba sa Diyos yan? O yun na yung bunga ng maling gospel. Takot. Diba? Pero pag nakay Kristo ka na talaga at naiintindihan mo na, ako pinatawad na ako eh. Ba't ako magigilty? Nakagawa ko ng mali, ba't ako magigilty? Lalo pa nga akong humahanga sa Diyos sa tuwing nagkakasala ako, sasabihin ko, Lord, salamat sa kasalanang ito, pinatawad mo na. Mahirap yun, pero yun po yung totoo. Na sa tuwing nagkakasala tayo, nagpapasalamat ka sa Diyos at darating ang oras, iiwas ka na talaga sa kalokohan, di ba? Kasi nga nakakapagod na eh, di ba? Biro mo, araw-araw ka nagpapasalamat sa Diyos tuwing nagkakasala ka. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, pag naintindihan niyo po yung gospel, payapa po ang buhay. Maayos ka makisama sa kapatid mo, sa kapwa mo. Di ba? Kayong mag-asawa, bigbigayan kayo. Di ba? Tapos malaya ka na. Alam mo ba yung pag malaya ka na, pag nagpatugtog ka ng love song sa bahay mo, hindi ka na kagaya dati na nagigilty ka na, uy, worldly song to, masama to, di ba? Uy, bawal to, di ba? O kaya, ang sarap ng kumain ng dinuguan, di ba? Malaya ka na eh. Dati takot kang kumain ng dugo eh. Pwede ka na ring uminom. O ito real talk, matisod na kayo matisod. Pwede ka na ring uminom, di ba? Pa-shot-shot lang. Di ba? Hindi na masama. Malaya ka na. Yun nga lang, syempre, kaya ako naman talaga mga kapatid, no? Ako talaga, gusto ko talaga uminom. Malaya akong uminom. Kaya nga lang kasi, ang problema naman, hindi naman ako malaya sa kalusugan ko.
Siyempre, tumatanders na tayo, nagtatandaan na rin tayo. So, humihina na yung mga katawan natin regarding dyan. Madali ka ng high blood din. Kaya wala rin, hindi ko rin nai-enjoy ang pag-inom kasi nga kahit malaya akong uminom, pero ang problema naman, maapekto ng kalusugan ko. So, magmiminor din ako. Di ba? Hanggang sa dumating yung oras na, wag na lang akong uminom. Oh, di ba? Ibig sabihin, nabago ka hindi dahil sa kautusan, nabago ka dahil sa biyaya. Ang totoo niyan, ang tunay na magbabago mga kapatid ay nasa biyaya ng Diyos. Kapag naintindihan mo yung awa ng Diyos sa iyo, hindi ka aabuso sa kasalanan, malaki ho yung pagbabago kapag naintindihan po natin ang tunay na gospel. At tunay nga na araw-araw at Pasko, di ba? Ngayon, pag may dumating na mga konting sigalot, konting problema lang, hindi mo iisipan na, naku, nakakarma na yata ako. Ganun tayo sa perverted din, naku, nakakarma yata ako. Siyempre, isipin mo lang na minsan, kailan tayo nagkakaroon ng mga problemang ganyan, kagagawan din natin, di ba? Sabi sa traffic road, huwag mag-U-turn, nag-U-turn ka, edi nahuli ka. Sino ang problema? Sisisihin mo ba ang Diyos doon? Pinaparusahan ka? Hindi. Nag-U-turn ka kasi. Nahuli ka, natikitan ka, na nilisensya mo, di ba? O ganun lang yung mga natural consequence lang ho yun, pero wala akong kinalaman ng Diyos doon. Huwag yung isipin na, naku, nakakarma na yata ako simula nung nag-Bible study ako. Nagkakaganto, nagkasakit ang magulang ko, ganto-ganto. Sinisisi mo dun yung paggawa ng mabuti, di ba? So, ayan po yung ginawa ho ng reliyon sa atin. Tinakot tayo na mahabang panahon. Tinakot tayo ng guilty. Tapos eto pa, para matuwa ang Diyos sa iyo ay paggawa ng mabuti, mini-maintain mo yun eh. Di ba? Iwas ka ng iwas sa pagkakasala. Pag may nakakita kang babaeng naka-miniskirt, talagang, nakapikit yung kaliwang mata mo, pero isa nakadilat, di ba? Oh, bandang huli, sabi mo, bandang huli, mamaya-maya lang, Lord, sorry, Lord. Sorry ka ng sorry kay Lord araw-araw. Di ba? Nakapagsalita ka lang ng GAG o nabigla ka lang, sorry ka na naman kay Lord. Di ba? Walang katahimikan kapag nasa false gospel ka. Pero pag naintindihan mo na ikaw'y pinatawad na sa iyong mga kasalanan, magkamali ka man o hindi, biyaya ng Diyos yun. Kaya nga biyaya, kaya nga awa ng Diyos sa iyo yung pagiging banal mo eh. So yan po yung mga natutunan po na atin sa full grace, sa gospel ni Apostol Pablo. And if we rightly divide the scripture, maintindihan natin na ang tunay na kapayapaan talaga yung gospel na binigay sa atin ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Na hindi kagaya dati ng mga nasa Hudyo, under the law sila, lagi silang nagme-maintain ng kanilang kabanalan. Wherein ganun naman talaga sa Old Testament. Kailangan mo mag-maintain ng kabanalan. Pero kung naintindihan mo na ikaw ay nasa bagong tipan na ang kabanalan mo ay biyaya lang ng Diyos. Ang pagiging banal mo ay hindi base sa iyong performance, kundi base do sa pinananampalatayaan mo kay Kristo, ay talagang magkakaroon ka ng katahimikan ng pag-iisip. Diba? So, yun lamang po ang masasabi ko. Kaya talagang kapag Kristiyano ka na, araw-araw po talaga ang Pasko. Pero meron akong ipapakitang video rito mga kapatid, no? Sabihin na natin na ang Pasko ay December 25. Magkaroon lang tayo ng konting reaction video sa ginawa kong video na ang pinamagatang masama bang ipagdiwang ang Pasko tuwing December 25? Okay. So yan. Masama ba? So sa video na yan, kung sino man yung nakapanood, maraming salamat. Sa mga hindi pa ay panoorin niyo na po. Kasi mamayang madaling araw din, i-upload ko na yung part 2 niyan. Ang part 2 po niyan ay, ano nga ba yun? Kailan ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Kristo? Yun. Guys, alam nyo may petsa. Panoorin niyo po yung video ng part 2 niyan. Ayon sa Bible talaga, kung saan sa prinsipyo ng Biblia, by calculation na kailan talaga ipinanganak si Jesus Christ ayon sa calculation ng mga dates. At abangan niyo po yung part 2. Madaling araw po. Alam niyo, madaling araw ako nag-upload kasi nga madaling araw ko natatapos yan.
At pero dito na muna tayo sa part 1, no? Masama bang ipagdiwang ang Pasko tuwing December 25? Alam nyo mga kapatid, sabihin na natin na ang Christmas ay ang origin talaga niyan ay galing sa galing talaga sa pagano. At inamin naman po yan ng Catholic Encyclopedia, ang Christmas ay unknown. Ang Christmas po talaga na date ay unknown naman talaga. At yan po ay imbento lamang po ng ating mga kapatid na Romano Katoliko. Hindi naman ako against sa Katoliko, no? Hindi ako against sa mga tao, pero yung pinagdaanan kasi ng Katoliko iba eh. Naging kulto eh. Teka lang ah. Ito basahin ko lang, no? Sabi kasi rito, ayon sa The Catholic Encyclopedia Volume 2 page 607, sila mismo may sabi nito Katoliko mismo may sabi, hindi po ako. Binabasa lang natin yung sinabi nila. Kasi sinabi ng encyclopedia nila, kaya nga Catholic Encyclopedia sila may sabi eh. Sabi rito, no, yung Christmas daw, what is Christmas? Christmas, the feast of Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ, and it is celebrated on December 25, and it's one of the main feasts of the liturgical year. So, ang Christmas pala o Christmas ay kinuha sa word na Mass of Christ o Christmas. Nagtataka ako, no? Ano ang English ng Pasko? Christmas. Layo. Dapat ang English ng Pasko ay Passover o Paskwa sa Espanyol. Pero nagtaka tayo, no? Ba't naging Christmas? Ang Christmas po ay Mass of Christ. Sabihin to, Misa ni Cristo. Misa to ng mga Katoliko. So sabi nila dito, no, the actual date of the Lord's birth is unknown and its commemoration was generally included in the Feast of Manifestation, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. So inaamin ng Katoliko na unknown yung kapanganak ni Kristo. Tapos nagdidiwang sila ng una ng Pasko, January 6. Kaya nga lang, bandang huli, naging December 25. Tataka tayo, bakit naging December 25? Ayan na, magtataka kayo mga kapatid, no? Sabi kasi sa Bible na nung pinanganak si Kristo Jesus nung gabing yun, may mga tupa na may mga apostol na nilabas nila yung kanilang tupa sa gabi. So ibig sabihin, pag nilabas mo yung tupa, hindi yun taglamig, kundi ito ay ibang panahon. Kasi sa kayo nakakita ng tupa o mga pastol, sa gabi pa, ang lalakas ang loob, ilalabas nila yung tupa nila, yung Jerusalem, nag-yelo kapag December. Doon pa lang sablay na talaga. So, hindi winter. Hindi winter. Nagpapatunay doon na, kasi nga, di mo, no, nakakita na ba kayo ng tupa na ilalabas mo, yelo? Kumakain ba ng yelo yung tupa? Hindi naman siguro, no? Wala namang tupa na kumakain ng halo-halo, di ba? Wala namang ganon. So, ibig sabihin, hindi talaga winter. Kasi nga, mayroong mga tupa doon or the shepherd flocks by night. So, imposible. So, ang tanong, kailan? Mamaya madaling araw, malalaman nyo. Pero ngayon, sabihin na natin na, ang point ko rito, sabihin na natin dito na ang Christmas ay celebration ng pagan god na si Mitra sabihin na natin na gano'n, pagano talaga ang Christmas celebration nung araw. Diyos ko, ngayon naman, hindi na siguro. Ay, nako. Porke ba nagsabit ka lang ng Christmas light, pagano ka na? Grabe mga religion, O kaya, bumati lang ako ng Merry Christmas. Dati nagbati ako ng Merry Christmas. Pastor, naniniwala kayo sa Pasko? Di ba pagano yun? Di ba? Saka nakakita ng mga yan, masyadong, mawawala ba ang kaligtasan mo kung magsabi ako sa inyo ng Merry Christmas? Ano na naman nangyari sa... Eto, panoorin natin tong video na to, mga kapatid, Magkaroon tayo ng reaction video ng gawa ng mga iglesia ni Cristo.
Alam niyo mga Iglesia ni Cristo, mahal ko po kayo kasi kayo po ay mga Pilipinong kagaya ko. Hindi naman ako sa inyo galit. Pero syempre, ano lang, real talk lang tayo. Wala namang samaan naman ng loob. Magbibigay lang tayo ng reaction video sa isang pastor dito na bakit ganun ang sinasabi niya. Maganda siguro panoorin natin. Wait lamang po. Pag-aralan na po natin itong sinasabi ng ministro po nila. Okay, take 2 po. Take 2, action. Sa magkapit, mga mahal na taga-subaybay, hindi lamang ang petsa ng tinatawag ngayong Pasko ang mula sa pagano, kundi maging ang mga gawain at bagay na may kaugnayan dito ay mula rin sa mga pagano. Teka muna, baka ang isipin nila ganito, baka naman walang masama o problema, kapatid na Bobby, na ang pagsambat paglilingkod ay gawain na hango o mula sa mga pagano. Baka yun po iniisip nyo. Kaya itanong po natin, anong uring tao po ba ang mga pagano ayon sa mga apostol? Mabigat ang pahayag na ito na ni Apostol Pablo na babasahin po namin sa inyo. Pero mga mahal na taga-subaybay, huwag po naman sana kayong magdaramdam doon sa ating babasahin sapagkat ito po ay katotohanang nakasulat po sa Biblia. Dito po sa Efeso 4:17 hanggang 19, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Okay, reaction muna tayo dito. Una, ang ginamit niyang verse sa Bible o yung version ng Bible, salita ng buhay. Ay, kita niyo ba ito? Salita ng buhay. O, ayan. So, ba't dyan sila dumepende? Mamaya malalaman nyo, check natin mamaya kung itong salita ng buhay ba na to ay accurate dun sa original translation, which is yung Greek. Itingnan natin mamaya, no? Kasi question sa akin dito, pagano daw yung sinabi. Pero mamaya, tingnan natin mamaya. At saka, pangalawa, yung gawang pagano ba dito ay ano ba, connected ba to sa pag-celebrate ng Christmas, religion, o sa ugali ng mga pagano? Yung kasi ang pagkakaiba dito eh. So, tingnan natin yung interpretasyon nila, no? Play natin. At nadirimlang ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Okay, so ang tinutukoy dito, yung malalaswang gawain, connected ba yan sa Pasko? Kasi tingnan nyo, no, ang issue kasi dito, sinasabi dito, yung ang mga unbeliever daw o yung mga pagano daw ay mga malalaswa daw ang gawain. So unbeliever ang tinutukoy dito. 'Di ba? So ang tanong, bakit napunta sa religion yung interpretasyon nila dito eh? Pero sige, bigyan natin sila ng chance paliwanag. Sige pa. Nasugapan na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Ito po ang pahayag ng Biblia na ang mga pagano madilim ang isipan, walang pagkaunawa, matigas ang puso, manhid na sila at isinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain at nasugapa sa lahat ng karumihan. Kapatid na Michael, sana yung ulitin natin, huwag maghihinanakit sa atin yung mga sumusubaybay sa ating Katoliko o kaanib po kayo sa iba't ibang sekta ng mga protestante. Ang binabasa po namin sa inyo ay mga talata mula sa Biblia na pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya masama po na ang tao ay mahulog sa gawaing hango sa pagano ka. Okay, hango sa pagano. Ang sinasabi ng verse nila, o yung binigyan nilang verse, which is Bible na nga nila yan, hindi na nga bias na nga, kung tutuusin eh. Pero liwanag sinasabi doon na ang tinutukoy doon, yung ugali ng pagano. Hindi yung gawain na kagaya ng Christmas. Iba ho yung tinutukoy ni Pablo Hood. Ang tinutukoy ni Pablo Hood sa verse na yon ay yung mga malalaswa nilang gawain. Alam niyo naman yung mga unbeliever, di ba? Yung mga bungay. Palabas itong mga to, by works and salvation itong mga to. Kaya konting kibot lang, maiimpyerno kagad sa kanila yung mga bagay na
Diyos ko Lord, ewan ko. Pero tingnan natin panoorin natin uli. Kahit pa po, ito ay isinasa Kristiyano. Kaya nga po. O tinan mo, no, siya nagbigay ng interpretasyon. Hindi naman ganun yung sinasabi ng Bible. Ano daw, yung isinasagawa daw yung gawain. Tingnan nyo, yun ang problema. Yun ang tinatawag sa ibang pastor na sila yung nagbibigay ng kahulugan sa Bible. Sila. Sabing galing sa kanila. Pero hindi na tinitingnan yung kahulugan ng Bible. Ang tawag ho doon sa ginagawa nila ay eisegesis. Sila lang ho yung nagbibigay ng interpretasyon. Kaya kung sila ang nagbibigay ng interpretasyon at ibang pastor naman ang nagbibigay ng interpretasyon, ang nangyayari niyan, yung Bible ang nakikisama sa kanila imbis na tayo yung makisama sa Bible. Hindi nila tinignan mabuti kung ano ba kung sino yung kausap, sino yung tinutukoy na tao dito. Basta sila tira ng tira. Di ba? Yan ang problema sa kanila eh. O, sige, basahin pa natin. O panoorin pa natin. Ito tanong, maliligtas ba ang mga pagano? O yan maliligtas ba ang mga pagano? So syempre, ang mga pagano o yung mga unbeliever, hindi yan maliligtas. Ang tanong, ba tayo nadamay doon? Di ba? Ayan, tingnan natin kung paano nila ililink yung Pasko rito. Kapatid na Bobby, yan ang masakit na katotohanan. Hindi maliligtas, kapatid na Michael. Hindi ang tayo ang may sabi nito. Ito po ang kahayag ni Apostol Pablo dito po sa Efeso 2:11 hanggang 12. Alalahanin ninyong kayo'y dating mga pagano. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Walang pag-asa sa kaligtasan sila noon. Nung hindi pa sila Kristiyano noon. Ang pinag-uusapan dito, yung sila noon. Di ba? Yeah. Malinaw po na ang mga pagano ayon sa Biblia ay walang Diyos at wala pong pag-asa sa kaligtasan. Kaya, tira niya, ililink sa atin yan. Tutulan po sa kanilang mga maling gawain ay hindi mababanal at hindi po maliligtas. Paano ko sabihin na ganito? Na gawaing pagano man ang aming ginagawa, pero ang nasa puso namin, kapatid na Bobby, yung paglilingkod sa Diyos, bigyang dangal ang ating Panginoong Kristo. Kaya itanong natin, ang tunay na Diyos po ba ang pinararangalan at tunay na sinasamba ng mga pagano? Ayun nga ang masaklap na katotohanan, hindi po ang tunay na Diyos, kundi ang Diyos-Diyosan, kapatid na Michael. At pakinggan po ninyo, magko-quote sa Old Testament. Mahal na taga-subaybay, ang nakasulat dito po sa awit 106:35 diba? hanggang 36. Ito pong pahayag. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Napakalinaw po ng ating binasa. Hallelujah. Diba? So, tingnan nyo, ang context doon, yung mga nasa kautusan, yung mga gumagawa ng masama. So, ano naman connect nun? Ibig sabihin, pag nag-celebrate ka ng Christmas, sumasamba ka na sa Diyos-Diyosan. Wala naman sinasabing gano'n ng Bible eh. Mamaya, tingnan nyo mamaya yung verse, mapakita ko sa inyo mamaya. Ang pakikisama sa mga gawaing pagano ay hindi po pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kung ang nasa puso man ng tao ay paglingkuran ang tunay na Diyos, subalit, gawaing pagano naman ang sinusunod niya, ay hindi po yun nakasisiya sa Panginoong Diyos. At tinitiyak po ng Biblia na ang mga taong ganon ay magkakamit po ng kaparusahan. Kaya, hallelujah. Sa napapansin ng mga sumusubaybay sa atin, ang mga unang Kristiyano, yung mga unang Kristiyano, sila ba, kapatid na Bobby, nagdiwang ng tinatawag na Paskong Nobyembre 25? Ba hindi, kapatid na Michael, at ang isa po sa nagpapatotoo ay ito pong aklat na The Externals of the Catholic Church. Ito po ang pahayag. Okay, ito yung conclusion nila ngayon. Lipat na tayo dyan. Wait lamang po. Bilang pagdiriwang at paggunita sa ating Panginoong
Jesucristo. Kaya sa harap po ng mga katotohanan ito, ay napatunayan po namin sa inyo, mga mahal namin sumusubaybay, sa pamamagitan po ng mga talata mula sa Biblia, na labag sa aral ng Diyos ang pagdiriwang ng Paskong Disyembre 25. Hindi po, inuulit po namin, hindi po ang ating Panginoon Kristo ang napararangalan nito sa Disyembre 25, kundi ang mga Diyos-Diyusan ng mga pagano. At ang gayon ay hindi po ikaliligtas. Pinakahangad po namin, mga kapatid, mga mahal namin sumusubaybay. Okay. So, palakpakan natin sila. Ang tatalino. Okay, so, palakpakan naman natin sila. Bigyan natin sila ng chance. Okay, kasi mga kapatid, no, tingnan natin ngayon, isa-isay natin yung mga verse na pinagbibigay nila. Di ba? Ito yung verse na yun eh. Wait lamang po. Isa-isay natin Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos mga kapatid ay una, alam niyo naman, ang hermeneutics ay inaalam mo muna kung sino yung nagsasalita, kung sino yung kinakausap, anong panahon ba ito sinulat, ito ba'y para sa mga Hudyo, para sa mga Hentil, o sa mga Kristiyano. Pangalawa, titingnan mo rin yung hindi lang yung isang translation lang, tingin ka doon sa ibang translation. At kung maaari, tingnan mo talaga yung original translation mismo. Hindi pwede kasi yung ikaw yung magbibigay ng kahulugan. Tsaka pangatlo, ang proper hermeneutics po ay inaalam mo yung meaning ng sinasabi ng Bible, hindi yung ikaw yung nagbibigay ng meaning. Kagaya niyan, kanina sabi ng isang ministro doon, yung gawa daw ng pagano, kino-connect niya sa celebration ng agaya ng Christmas. Ang gawang pagano sinasabi ho doon, yung ugali ng mga unbeliever. Tsaka pangatlo, pagano ba sinabi talaga doon? 'Di ba? So basahin natin 'to muna sa Bibliang Tagalog din. Pantayan natin sila muna, no. Ephesians chapter 4 verse 17 yung verse nila. Sabi rito, no, sa mababaw na translation ang revised standard, ano ba to? Basta RTPB, ganun. Magandang balita, Biblia. Sabi rito, no, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mamumuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Sa ibang translation pala, hindi pala pagano, kundi yung mga walang pananampalataya, mga unbeliever. Diba? So yan, yan ang mababaw na translation pa lang yan. Ang tinutukoy ho dito, hindi pagano. Kasi pag sinabi hong pagano, ito po yung mga religious group. Pag pagano po, religious group. Pag unbeliever, hindi mananampalataya. So ano pagkakaiba nila? Yung mga unbeliever, yung mga walang religion, hindi naniniwala sa Diyos. Yung pagano po, meron din silang Diyos, kaya nga lang, iba yung Diyos nila. Diba? So yung magkaiba ho yun. Kaya nakakatakot po yung translation ng ganyan. Ngayon, para mas maging malinaw, tingnan natin ito sa King James Version. Malapit mismo sa Greek. Sabi rito, no, this is I say therefore to testify to the Lord that henceforth walk not thus other Gentiles. Oh, Gentiles ang sinasabi, mga hentil. Kasi tandaan niyo po, nung panahon na to, ang mga agaya ni Apostol Pablo, ang tingin talaga ng mga Hudyo, kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay hentil, ang ibig sabihin nun, hindi ka mananampalataya. Kaya hindi ka mananampalataya kasi hindi ka Judaism. Wala kang kautusan. Noong panahon nila na nasa kautusan pa lang sila. Kaya ang tingin nila sa mga hentil ay unbeliever. Yung pagano po, iba po ang meaning mo ng pagano. Pag sinabi yung pagano, religious group po yun ng mga religious activity. Hindi naman religious activity ang binabanggit po dito eh. Ang binabanggit po dito ay yung masasamang gawain ng mga unbeliever. Ibig sabihin, kung i-connect nila ito sa pagano,
masamang gawain pala na magdiwang ng Pasko. Parang sinasabi nila na masama ring magdiwang ng Pasko. Tapos, ang galing ano, kuninek, hindi rin maliligtas. Eh di wow. Tapos yung kaligtasan nila, kinuha nila sa awit. O, di ba? Awit. Naawit tayo doon, guys. Old Testament. Kaya awit talaga. Awit means ay sakit. Aw, sakit, di ba? Ang layo. Pag sinabi yung Gentiles, mga unbeliever, in the vanity of their mind, having understanding darkened, being alienated from the life of God to the ignorance, it is them. Tingnan natin sa Greek yung ganito po yung pag-aaral po ng Biblia, mga kapatid. Tinitingnan po natin yung totoong sinabi, hindi ikaw yung magbibigay ng kahulugan. Kasi ang motibo nila, palabasin na masama ang Pasko, huwag kayong magdidiwang. Kaya sila, desperado sila magbigay ng interpretasyon, sila yung nagbibigay ng interpretasyon. So, sa King James tayo tumingin. Ang sabi sa King James, hindi pagan, kundi Gentiles. Hindi naman pagan ang binabanggit dito eh. So ngayon, ang tanong, may impyerno ka ba? Guys, eto may impyerno ka pag wala ka kay Kristo. Pero sabi sa Bible, pag na kay Kristo ka, eto naman sa'yo, no, there is therefore now no condemnation to them which is in Christ Jesus, who walk not after the flesh but the Spirit. Itong mga pastor na to, condemnation na maririnig mo din sa mga to eh. Eh pag ikaw pa naman ay mangmang ka sa salita ng Diyos, mahahata ka nitong mga to. Okay, balik tayo dito. Sabi rito, no, kaya nga hindi na makakatulang maparusahan ng mga tao na nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. Kasi ang tanong kasi dito, sumasamba ka ba sa Diyos-Diyosan kapag nagsabi ka lang ng Merry Christmas o kaya umating ka lang ng reunion ng mga kamag-anak mo? Bakit ganun? Alam nyo guys, no, parang sinasabi nila na ang Diyos, sorry sa word ang Diyos, parang sinasabi nila na ang Diyos ganun, robot. Ganun ang Diyos nila. Mali ka, eto mangyayari sa'yo. Tama ka, eto mangyayari sa'yo. Ganun ang nila. Ganun ang tingin nila sa Diyos. Parang robot. Parang nakaprogram. Kapag mali ka, parusa. Ganun ang Diyos nila. Alam ko na, Diyos nila robot nga. Oh. Yung Diyos nila parang robot na pag nagkamali ka, tatamaan ka na kagad ng kidlat. Di ba? Nakaprogram. Alam niyo yung mga AI, di ba? Nakaprogram yun. Ganun ang Diyos nila. Walang emosyon ang Diyos nila. Nagdiwang ka ng Pasko, mapupunta ka sa impyerno, kumain ka ng daga, papunta ka sa impyerno. Pangit nilang kabanding, pastor. Eto guys, masasabi ko wala namang masama kung magdiwang ka ng December 25. Siguro no mga una, no, ng mga 33 AD, talagang buong mundo, pinagdidiwang talaga nila ay pagan god. Kasi nung panahon na yon, Roman Empire. Sa panahon ngayon alam naman kahit bata 'di ba? Kahit ba December 25 yan, tanongin mo bata, sino may birthday sa Pasko? Sinabi ba nilang si Mitra? Sinabi ba nilang si Saturnalia? Tanongin yung mga bata. Ang sasagutin nila simple, si Papa Jesus po. 'Di ba? Buong mundo alam na December 25 nakagis na ipagdiwang yung birthday ni Jesus. So ano naman ang connect noon? Porque ba ito ba pagano yung sineselebrate yung origin noon? Maiimpyerno ka na. Eto pa guys, meron pa akong ipapakita sa inyong video na ito mga self-righteous to mga pastor na to. Kung nabubuhay lang sa piano, naku, baka pinagbabatukan na to mga to. Wait lamang po, pakita ko sa inyo itong video na to. Okay, pakinggan niyo po ito Okay, game 1, 2, 3. 5 reasons not to celebrate Christmas. 1.
Christmas has pagan origins. Not the actual Christmas holiday, but Roman culture celebrated two holidays that Christians repackaged to celebrate the birth of Christ. The second reason is that Christians did not celebrate Christmas until Christianity became a state religion. Third reason is that Jesus was not born on December 25th. Fourth reason, there is not one command or suggestion in the Bible to celebrate Jesus' birth. And fifth reason, if the world celebrates it, it makes us as Christians hesitant concerning Christmas. So you may say, why, Vlad, do you celebrate Christmas? That's a very good question. Head over to my YouTube. I have a new video. What I talk about is Christmas, a pagan holiday. Oh, di ba? Sabi niya, 5 reason daw na kung bakit hindi pwede wag niyong ipagdiwang ang Pasko. Una, teka lang, mute ko lang to. Sabi niya kasi rito, 5 reasons celebrate Christmas as a pagan origin. Ano naman ngayon kung may pagan origin, bakit maapektuhan ka ba? Oh. Diba? Marami namang pagan origin sa buong mundo na hindi natin alam, sineselebrate pala natin. Halimbawa, birthday mo yung Diyos ng Egypt, ka-birthday mo, nag-celebrate ka, ibig sabihin, na rin yun, masama na rin yun. Kasi sineselebrate mo. Hindi mo naman sineselebrate ang birthday mo, sineselebrate mo yung pagan ng Egypt malay mo bang ka-birthday mo yung pagan ng Egypt? Tsaka pangatlo, di mo naman sineselebrate yung paganong yung birthday na yun. Yung birthday mo yung sineselebrate mo, nataon nga lang na magkapareho kayo ng birthday. Sabi naman ng iba, yun naman kasi wala naman kasi sa Bible na na ipagdiwang ang Pasko. Oo nga, wala sa Bible. Naandun na tayo. Guys, alamin na natin wala nga sa Bible. Pero guys, nasa 2024 na tayo o 2023 na sa panahon tayo ngayon. Ano naman masama? May mawawala ba sa iyo? Diba? Kaya yung mga Christians dyan na ayaw tumanggap ng Pasko, huwag na kayo tatanggap ng 13-month pay nyo, o 14-month pay nyo. Huwag na kayong, makikikain, di ba? Kasi, totoo lang, lumalabas na napaka-hypocrite nyo Parang sinasabi nyo na ang Diyos, pinapatulan pa yung mga malilit na bagay na yan. Tsaka pangatlo, guys, nasa New Testament na tayo. There's no condemnation in Christ Jesus. Diba? Kay Christ Jesus, wala ng condemnation, pero sa mga pastor na to, mako-condemn ka sa mga to Diba? Ano pa yung mga reasons daw niya? Sabihin na natin na na Roman culture to, ano naman? Christians did not celebrate. Oo. Sabihin na natin na hindi sinelebrate nung araw. Bakit ba yung mga Kristiyano ba nung araw sinelebrate yung Christmas mo? Hindi rin naman ba't mo sineselebrate ang Christmas mo? Guys, kung pilosopuhan lang, di wag nyo na rin i-celebrate ang mga birthday nyo. Wala naman sa Bible yan Kasi ang problema kasi sa ibang mga Christian, wala sa Bible yan Diba? Wala naman sa Bible yan, pastor ba't kang gagawin? Lahat ba lang lagi, puro sa Bible? Bakit? Nasa Bible ba na magpa-check up ka sa doktor? Di wag ka magpa-check up. Wala naman sa Bible yan Di ba? Biro mo, lahat na lang ng gagawin mo, puro titingnan mo sa Bible, ginagawa mo ang Bible, ginagawa mong diary mo na. Hindi, kasi ang point kasi doon, hindi lahat ng kasi na sa Bible, pakikilaman ng buhay mo, may free will tayo. Di ba? Pangatlo, ang sinasabi lang ng Bible, ang nasulat lang ang Bible, ang concern lang yan is all about our salvation. Bakit pati pagkain mo ng dugo, pagkain mo ng baboy, pati pag-celebrate mo ng Christmas, pakikialaman mo sa umagitan ng Bible na binabasa mo? Na ikaw lang naman ang may sabi naman, hindi naman sinasabi ng Bible yun. Yung mga pastor na yan, sila lang may sabi niya, pero hindi naman sinasabi ng Bible yun, mali lang pagkakaintindi nila. O kaya, ginagawa nilang excuses. Marami mga Christians, pastor ngayon na perverted, na ginagamit nilang salita ng Diyos sa kanilang purpose. Ayaw nilang basahin ng Bible kung ano talaga yung purpose.
Etong pastor na to, Vlad, nako, panoorin yung mga video niya, perverted yan. Ano yan, by works yan. Yung holiness daw, kailangan daw, ay isa pamuhay daw. Tumitingin daw ng Diyos sa holiness. Sabi ko nga sa sarili ko, paano ba maging banal? Kasi sa kanila, no, eto kasi bakit mo i-maintain na hindi ka magkasala, maging banal ka sa mata ng Diyos? Bakit mo i-maintain? Makasalanan ka, kahit anong gawin mo, magkakasala ka pa rin. Eto nga, hindi nga mga to, real talk to mga kapatid Yung nakikinig sa akin ngayon na perverted, sige nga, umiiwas ka sa kasalanan. Ang totoo niya, nakakaiwas ka ba? Oh, hindi ka naman talaga nakakaiwas sa kasalanan, nagkakasala ka pa rin eh. Ba't ka iwas ng iwas sa kasalanan, nagkakasala ka pa rin? Real talk, wala, without hypocrisy, guys. 'Di ba? Walang araw na hindi tayo nagkakasala. 'Di ba? Paano mo sasabihin na mamuhay ka sa kabanalan? Oh. Mali ang problema sa inyo, mali ang intindi nyo sa Biblia. Tingnan nyo, yung bagong tipan, nasa lumang tipan pa kayo eh. Sa lumang tipan, oo, they observe godliness or holiness. Pero pagdating sa New Testament, iba na ang holiness, ang kabanalan ay pananampalataya na lang kay Kristo kasi si Kristo na yung gumawa ng kabanalan. Kaya nga pinadala ng Diyos bakit ginawa ni Kristo yun na bayaran ng ating kabanalan? Kasi nga wala tayong kakayanan maging banal. Paulit-ulit lang ang kasalanan. Yun ang hindi nila naiintindihan. Ang naiintindihan nila ay kailangan sumunod ka sa utos. Sinasabi ni Kristo sa utos, 10 utos. Mali mo yung kapwa, manatili ka sa puno. Yun ang mga nila yung mga kinukot nilang verse. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Patay daw ang pananampalatayang walang gawa. Saan nila nakuha? James chapter 2 verse 16. Tapos kung babasahin mo yung James chapter 2 verse 16, ang context pala nun is about discrimination. Wala namang sinasabing kaligtasan doon. Tapos meron pa silang sinasabi na kailangan maligtas ka, kailangan mo pumasok sa iglesia dahil sinabi ni Kristo magtayo ng iglesia, umanib ka sa iglesia. Wala naman sinasabing ganun si Kristo eh. Sinabi lang ni Kristo sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Sinabi lang niya yung iglesia, pero wala siya sinasabi na pumasok kayo sa iglesia para kayo maligtas. Ang sinasabi ni Kristong kaligtasan is pananampalataya pa rin sa Kanya. Ang linaw-linaw na sa John chapter 3. Ang daming verse sa Bible, Diyos ko Lord, na pananampalataya ang kaligtasan, hindi sa mga gawa-gawa, religion, anib-anib, member-member. Kaya kami po ay gumising na kayo sa Pilipinas. Pag-aralan niyo po ang Bible. Pag-aralan niyo po yung salita ng Diyos. O tama si Jennifer. Sorry po, ano po yon? Santiago 2:26. O buong chapter 2, yung pananampalatayang walang gawa na sinabanggit doon is tungkol, wala namang binanggit na kaligtasan doon eh. Ang binabanggit doon yung discrimination. Si James. At yung kung gusto niyo mapanood ang details niyan, panoorin niyo lang po yung Faith Plus Works ko na pinaliwanag ko na ho doon isa-isa. Inisa-isa natin yung verse doon. Wala talaga tayo makakita na kaligtasan ng binabanggit eh. Ang may sabi lang, pastor. Sila kasi, ang karamihan sa mga pastor ngayon, sila yung nag-i-interpret ng Bible. Kaya yung mga pastor, iba-iba ang interpretasyon. Di ba? Ang tunay na interpretasyon po ng Bible ay nire-research mo yung sinasabi ng Bible, nagtatanong ka muna, di ba? Sino ba sumulat ito? Si Pablo. Kanino to ina-address? Kay Titus. Bakit sinasabi niya kay Titus to? Di ba? Ano ba yung sitwasyon? Di ba? Kagaya niya, sinasabi ni Pablo kay Titus na dapat pangaralan mo yung mga elders, dapat ganito sila. Ay pinag-uusapan doon yung sitwasyon ni Titus. Sulat kay Titus yun eh. Tapos iba naman mga Christian, ginawa na batas daw. Sinasabi doon ng Biblia, batas daw. Yung sinasabi doon ni Pablo kay Minsan, may mga sinasabi si Pablo. Halimbawa, sinabi ni Pablo na do not equally yoke to unbeliever.
Ibang pastor naman natuturo, ayan, ikaw, utos yan, utos sa Bible, pinag-uutos ng Bible, yan, na do not equally yoke to unbeliever. Utos daw, si Pablo, nag-ano lang, nagsasuggest lang, nangangaral lang siya. Wala namang kaparusahan nyo kung hindi mo masunod. Yan ay suggestion para sa kabubuti mo rin. Ito mga pastor na to, ginawang utos to, puro utos. Mahilig sa utos to mga to eh. Utos dito, puro kautosan. New Testament na nga, kautosan pa rin. Ay nako. Kaya mga kapatid, malaya na ho tayo. Ang isang bagay lang, wala hong masama kung magdiwang po kayo ng Pasko. Hindi po na-open ng Diyos, hindi kayo nagkakasala sa Diyos, hindi nawawala ang inyong kaligtasan. Naligtas na po tayo. Niligtas na po tayo ni Kristo, kaya malaya po tayo. Tsaka pangatlo, alam naman ng Diyos ang puso natin. Kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas, una, dahil kay Kristo. It doesn't matter kung anong petsa. Nakikiloko lang naman tayo sa sanlibutan eh. Para bang nakikialon lang tayo, kikisabay. Uy, nagse-celebrate sila ng Jesus nila. O sige. Si Jesus naman ang sineselebrate nila, hindi naman si Mitra eh. Hindi naman si Saturnalia eh. Hindi naman yung mga pagan god eh. Wala naman ako nakikita sa sa mga palatastas sa pelikula, sa mga na sineselebrate. Oy, Merry Christmas ha, birthday ni ngayon, ni Saturnalia. Wala naman kayo maririnig na ganun eh. Tanungin mo nga yung bata, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, tanungin mo nga yung bata, sino may birthday ngayon? Si Jesus. So, ibig sabihin, si Jesus, yung sineselebrate sa buong mundo ngayon. Ngayon nga lang talaga, sabihin na natin na mali yung petsa, pero Diyos ko, malit na bagay, small things. Papatulan pa ba ng Diyos yun? Ano tingin niyo sa Diyos? Patola? Di ba? Ang Diyos kasi palibasa, ang tingin nila sa Diyos, isip bata. Lahat pinapatulan. Ang Diyos po hindi po isip bata. Kalit-lit na bagay, papatulan pa ba niya yan? Kaya tinan mo yung mga Diyos nila, isip bata. Ang tanong, sino ang isip bata? Yung Diyos ba o yung mga pastor? Bisa kasi pastor yung mga isip bata eh. Ang tingin nila kasi sa Diyos, isip bata. Kaya akala nila, bata mag-isip. Nagdiwang ka lang ng Pasko, maiimpyerno ka na. Ano klaseng turo yan? Diyos ko, Lord. Diyos ko, Panginoon ko, itong mga Pilipino to. Nabulag na ng religion eh. Ba't ka maiimpyerno? Iko-connect mo sa gawang pagano. Una, hindi naman pagano binabanggit sa Biblia. Na verse na binilagay nila, hindi naman pagano. Hentil. Ibig sabihin, mga unbeliever, general yun. Iniisip nila specific religion, hindi naman pagan religion ang binabanggit doon, kundi buong buong hindi non-Jewish o Gentile eh. O kaya nga binanggit doon mga malalaswang gawain. 'Di ba? Yung mga ugali, mga masasamang gawain nila, yung mga malalaswa. Sila nga nagsabi nun, hindi nila naiintindihan, malalaswang gawain na nga sinasabi eh. Malaswang gawain ba yung magdiwang ka ng Pasko? Ay, Diyos ko, Panginoon ko, ang layo. Layo ng nila. Kahit nakapag-aral ka ng high school, maiintindihan mo to eh. Pero itong mga to, binulag ng religion. Kaya tinan mo yung mga miyembro nila, takot na takot. Sarap-sarap kumain ng dinuguan itong mga to. Di nila na-enjoy ang buhay. Ayan yung binigyan tayo ng Diyos, i-enjoy ang buhay. Eh, ibang mga Christian, gusto nila maghirap ang Kristiyano, poverty gospel. Tayo kasi prosperity gospel, sila poverty gospel. Gusto nila ang Kristiyano naghihirap. Diba? Kailangan mo dumanas sa problema at pagsubok para ikaw ay manatili sa Diyos. Yun yung mga pinopost na mga iba. Kapit lang, besh, di ba? Kapit lang. Puro pakikipaglaban ng mga tinuturo nila. Tapos, gagawin nilang literal yung Ephesians chapter 6 na nakikipaglaban tayo sa dyablo. Yun, puro pakikipaglaban yung mga yan. Di ba? Kaya ako dumadanas ng problema at pagsubok kasi umaatake ang dyablo eh. So, nakakita ng ganun eh. Ang Diablo eh, talunan yun. Ever since. Wala na nga kapangyarihan ng Diablo sa atin eh.
Ang kapangyarihan ng diablo nasa kautusan. Ano yun? Ginawa nilang pakikipaglaban yung Christian life. Ang Christian life, tandaan niyo po guys ang Christian life is a gifted life. Abundant life ang Christian life. Bakit puro ka pakikipaglaban? Ba? Lord, salamat po. Give me strength. Lalaban ako. Ano yun? Give me strength. Saka nakakita ng mga ganong word, no? Give me strength para makikipaglaban. Yun ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? Makipaglaban? Hindi niyo ba alam na ang gospel ay si Kristo ay nakipaglaban, panalo na? Bakit nakikipaglaban pa rin kayo? Si Kristo nagtagumpay na. Ang gagawin mo lang is panampalatayanan yung ginawa niya na ikaw ay banal na, ikaw ay pinatawad na, ikaw ay ligtas na, ikaw ay pinagpalat, pinaburan na. Bakit ka pa makikipaglaban para paburan ka ng Diyos? Di ba? Okay. So, yun lamang po ang aking masasabi. Merry Christmas po sa inyong lahat. Malaya po tayo na magdiwang ng Pasko. Pero ginagalang ko naman yung iba kung kayo ay parang nagigilty pa rin na magdiwang ng Pasko. Balaw kayo, okay lang. Kaya nga lang, ang consequence nun, hindi mo na-enjoy ang buhay. Kami, sayo-sayo namin. Sayo-sayo namin. Sarap kumain ng queso de bola pang magno-noche buena kayo magkakamag-anak, di ba? Sarap-sarap nun eh. Isang araw lang naman. Sarap-sarap kaya na kasama mo yung pamilya mo tuwing Pasko. At higit sa lahat mga kapatid, syempre, ang masarap sa Pasko, yung 13-month pay. Di ba? Kaya kayo mga nasa INC, huwag kayong tatanggap ng 13-month pay, ha? Huwag nyo tatanggapin yan, ha? Kasi maiimpyerno kayo pag tinanggap nyo yan. Sumasali kayo sa gawain ng pagano. Di ba? Gawain pagano daw eh. Di wag kang tumanggap ng 13-month pay mo, ha? Siguraduhin mo lang yan, ha? So, okay na po. Maraming salamat po. Magsisimula na po tayo sa question and answer portion. Tingnan natin mga comment nila. Libo-libo hawak mo. Papasko bawal sa amin. Sa religion namin, bawal daw. Bawal. Bahala kayo. Sarap-sarap. Binigyan ka ng Diyos ng buhay na enjoy ang buhay. Pinagpapala ka nga. Tapos, ituturing mong marumi. Tingnan ito, Yung mga taong ayaw mag-celebrate ng Christmas. Kaya sila ayaw mag-celebrate ng Christmas kasi pagan origin daw. At maapektuhan daw yung kanilang kabanalan o kasalanan. Diba? Okay, fine. Sabihin na natin ng gano'n na nagkakasala daw sila. Ang tanong, hindi ba sila nagkakasala sa ibang bagay kagaya ng pagsisinungaling, kagaya ng pagmumura sa isip? Ni minsan ba hindi sila nakatingin ng mahalay na tingin sa babae? Di ba sila nakapandaya? Ito malupit. Hindi ba sila nakapanghatol ng kapwa? Anong pagkakaiba nung nag-judge ka doon sa nag-celebrate ka ng Christmas ko sa'yo kasalanan? Kasalanan din yun eh. Di ba? Napaka. Sorry guys sinasabi ni Christ napaka-hypocrite ng ibang religion na huwag kang magdiwang ng Pasko, nagkakasala ka. Pero ang tanong, di ka ba nagkakasala araw-araw? Nawawala rin ang kaligtasan. Magbasa ho kayo ng Biblia nyo, mga kapatid, para hindi ho kayo nabubudol ng mga pastor na yan. Aral po kayo. Alamin niyo yung totoong gospel para sa ating mga hentil. Okay, so question and answer na po tayo ngayon. Okay guys, pala mga kapatid, salamat nga pala dun sa mga i-announce ko na rito. Salamat po sa mga na nagbibigay po sa amin. Maraming salamat po. Appreciated po yun. Simulan natin ang tanong simulan natin kay Marian Bayang. Good evening po dyan sa Pilipinas, brother. Magandang anong oras, nasaan po ba kayo? Anong oras na po dyan? 4:07 ng hapon po dito sa Kuwait po, brother. Salamat po. Salamat po sa pag-attend nyo po. Magandang araw po sa inyo at
advance na happy holiday po sa inyo. Ganun din po sa'yo, brother. So yung yung topic ngayon is relate po ako, brother. Kasi dati may ako GC ng isang religious group. So ngayon ang tanong ko po is ganito. Dun sa GC na yun is maraming din bawal yung mga tradisyon. Ganito, brother, ang naguguluhan lang po kasi ako kasi sa GC na yun is sinasabi nila na ang Diyos daw is nagkatawang tao na. Nagkatawang tao na daw, tapos sinasabi nila na ito daw is may bago siyang name. At totoo po ba yun, brother? Tapos naka-prophecy po ba na magkakaroon ng bagong aklat? Okay, salamat po sa tanong niyo po. Doon lamang po tayo sa sinasabi ho ng Biblia, kapatid. Wala akong sinasabing gano'n ng Biblia. Ang sinabi ho sa Biblia, sa John chapter 1 verse 14, ang nagsakatawang tao lang po ay ang ating Panginoong Hesus. Siya lang po yung na kinikilala ng Biblia. Bukod po doon, wala na. Tsaka po tayo, kung ano lang po yung sinabi ho ng Biblia, doon lamang po tayo. Kung ano po yung pag wala akong sinasabi ang Biblia, wala po. Wala po kasi akong nabasa ho sa Biblia na magkakaroon pa ho ng ibang libro Katunayan, ang sabi sa Revelation chapter 22, etong sinabi sabi rito, ang sino mang mag-alis ng anumang propesiyang naririto ay aalisin naman ng Diyos ang karapatan. So wala rin magdadagdag. Sabi rin dito, basahin natin sa ibang version. Akong sino mamakaring ng hulang ito, sa sino man daw magdagdag nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos ang kanyang parusa. Sino man mag-alis. So ang Bible daw po ay sapat na at there is a punishment. Yun ang sabi niya Sabi ni Juan Ewan ko, bakit ganun? Sa bagay, pag nga naman nagdagdag ka ng sa Bible, false gospel na yun. Connected sa sinasabi ni Apostol Pablo na pag maling gospel ang tinuro mo, you will go to hell. Kaya tama si Apostol Juan dito. Kapag nagdagdag ka sa sinasabi mo ng Bible, may dagdag. Talagang mapapahama ka. Kaya ang katwiran po namin o natin, sinasabi ni Apostol Pablo, sinasabi ng mga apostol, sola scriptura lang po tayo kung ano lang po yung sinasabi ng Bible. Wala hong pangalan sa ibang, wala pong ang pangalan po na binigay ang Diyos, kundi ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesus. At yan ay nasusulat sa Acts chapter 4 verse 12, kung di ako nagkakamali. Wait lang Kung di ako nagkakamali, baka mali ako. Wait lang. Tama. Tama pala ako. Sabi rito, kay Kristo lamang po matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Wala nang ibang pangalan, kundi ang ating Panginoon lang. Wala na Kaya yung narinig nyo po doon sa GC na yon na ibang pangalan, wala po. Taliwas po sa salita ng Diyos yung mga sinasabi ho nila. Kaya nga po, brother, nag-bless po ako doon, brother, tapos sasabihin ba nila anti-Christ na ako kasi nag-bless ako sa GC na yun. Mayroon nga akong comment dito, sabi nyo, ni Ray Mark Silvano, na-encounter ko rin yan, ang Diyos nila ay nagsakatawang tao at nandun sa China. At makapangyarihan Diyos ang pangalan ng kanilang Diyos. Kalokohan. Ay, nabasa ko yung kalokohan, sorry. Ayun. Binabasa ko lang yung comment niya, diba? So, ibig sabihin, guys, Bible lang ho tayo. Kung ano lang yung sa Bible. Pag ganyan na po yung mga sinasabi nila, kaya nga mga kapatid, hindi lamang po sa iyo kapatid, kaya sa ating lahat, magbasa ho kayo ng Bible para hindi po kayo naliligaw o hindi kayo mako-confuse.
Kasi kapag hindi ko kayo nagbabasa ng Bible, may narinig kayong ganun, mako-confuse ho talaga kayo, mawawalan kayo ng kapayapaan. Pero kung nagbabasa ho kayo ng Bible, kahit anong turo nila, pag mali sa salita ng Diyos, ang buhay mo pa rin ay puno ng kapayapaan. Kaya kung gusto mo magkaroon ng tunay na kapayapaan, magbasa ka ng Bible. Yun lang ho yun. Kasi sa Bible, makikilala mo si Kristo. At kay Kristo lamang matatagpuan ng tunay na kapayapaan. Salamat po, brother. Ngayon, naunawaan ko na po. Payo ko lang po sa inyo, kapatid, na konting tiyaga lang po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana magbigay po kayo ng time. Kung kayo naman po ay busy sa trabaho, bigyan niyo po ng chance na panoorin po yung mga video ko po rito sa YouTube. Makatulong po yun, mga video na yun, mga pag-aaral. Nang sa ganun po ay dagdag na rin po ng kaalaman po yun. Maraming salamat po sa iyo. 9:14 p.m. Ayuri Hope. Pwede na po ikaw magtanong. Hello po, Pastor. Magandang araw po. Magandang araw po. Opo. Sige po, pwede na po kayo Sige magtanong. Sige po. Pastor. Tanong ko lang. Kasi si Juan, yung mga magulang ko, wala na. Opo. Namatay po sila na di nakakalam ng true gospel, yung totoong gospel. Namatay po sila na religion po ay Catholic. Tapos ako po, Opo. nalaman ko lang po yung totoong gospel sa inyo, mga 1 year, higit 1 taon na din. Kasi nanonood po ako ng mga videos niya sa YouTube. Opo. Tapos, ang sabi naman sa Bible, uhusgahan tayo pati sa ating nagawa. Ang tanong ko po, kung ipapanalangin ko ba na hindi na magkasama kami pag ako namatay na magkasama kami ulit sa langit, maliligtas ay makakasama ko ba sila? Kasi sabi naman sa Marcos 11:24 at Mateo 21:22, makakamit ninyo ang lahat ng inyong hingin sa panalangin kung kayo ay mananampalataya. So, ibig sabihin, kasi ang tanong kasi rito, kapatid, nakakasiguro ka ba na hindi sila ligtas? Nakakasiguro ka ba na sila ay ligtas? Ang tanong kasi dun paano mo nalaman na sila ay ligtas, paano o hindi, di ba? So, ibig sabihin, ang sagot natin yan, hindi natin alam. Ito. Kaya mahirap po kasi mag-judge na, halimbawa ako, tatay ko, namatay na Katoliko, di ba? O hindi sila mali mo naman in the last few seconds, nung naghihingalo sila, bigla silang tumawag sa Panginoon. Sabi sa Bible, at sino man tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Remember, ang kaligtasan po ay biyaya at awa. Di ba? So, hindi natin alam, bro. Ang mahalaga ngayon, ikaw, pasalamat ka sa Diyos kasi bata ka pa lang, nalaman mo na yung totoo. At i-share mo ito sa iba, mga mahal mo sa buhay na nabubuhay pa sa ngayon. Yung mga patay na, wala na ho tayong control doon. Nasa Diyos na po yun. Totoo pong wala imposible sa Diyos. Pero tandaan po natin, ang kamatayan po ay hawak ng Diyos. So wala na tayong control sa hawak ng Diyos. Kasi sabi sa Hebrew 9:27, ang tao ay minsan lang mamatay pagkatapos niya paghukom. So, ibig sabihin, wala na tayong control ho doon. Ang pabor na ibibigay ng Diyos sa atin, yung mga bagay na kontrolado pa habang nabubuhay pa tayo. Remember, kapag namatay na ho tayo, wala nang bawian po yun. Medyo malaho ba ang sagot ko, kapatid? Hindi po. Okay na po. Sure ka, ha? Hindi nga, baka Okay lang.
May isa pa po akong tanong, Pastor. Pwede po Sige, ba? sige. Sige po. Di po ba ang Diyos ay all-knowing, alam lahat po? Hindi po siya Opo. sakop ng oras at yun. Kung Opo. alam po niya na magkakasala ako at pupunta sa impyerno, bakit pa po niya hayaan na mabuhay ako? Bakit hahayaan ba niya na? Kung pwede naman po niya na stop na lang para hindi ako magsuffer dun sa impyerno. May babaliin po niya yung mga sinabi niya, magmumukha po siyang sinungaling, kapatid. Kasi sabi sa Bible, ang tao may free will. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Sabihin na natin na alam na niya yung bagay na mangyayari sa hinaharap, pero the point is, at least binigyan niya ng chance yung tao na mabuhay na piliin siya. Ngayon, kung kahit na alam na niya na hindi mo siya pipiliin at mapupunta ka sa impyerno, wala siya magagawa ron kasi ikaw may desisyon nun. Hindi kasi pwedeng bawiin ng Diyos ang free will ng tao. Diba? Parang ang sasabihin niya na, ay, eto mapupunta sa impyerno kasi hindi naman ako tinanggap. Huwag na itong gawin. Hindi ganun. Hindi ko ganun ang Diyos. Ang Diyos ako ay hindi niya nilalabag ang kanyang hindi niya nilalabag yung pagiging creator niya. Diba, nilikha ka nga niya para magkaroon ng free will. Pero yung mga ganung bagay, kapatid, yan po ay lagpas na po sa mga, kagaya sinabi ko kanina, lagpas na po sa control natin po yan. Kung bakit yun ang desisyon ng Diyos, desisyon niya yun kasi pinapakita niya sa atin na may free will tayo. Diba? Nire-respeto ng Diyos sa mga desisyon natin. Halimbawa, tinan mo kasi ganito yung ibig mo sabihin nakita na pala ng tao ang dulo ng buhay itong taon to, hindi maliligtas. Ba't pa niya ginawa? Kasi may nagtanong ng ganyan sa akin. Sabi niya, bakit ginawa ka ng Diyos siya kung nakita rin naman ng Diyos na hindi siya pipiliin? Ang point kasi doon, kapatid, porke ba nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo, ano yun, hindi ka nagagawin. Di ba? Para lumalabas nun na unfair yun. Ang fair kasi, kahit na nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo, at least, binigyan ka niya ng chance. Kaya nga mga kapatid, binigyan tayo ng free will ng Diyos. Kaya samantalahin na natin tong free will na to. Diba? Ang isang bagay lang ang maganda sa Diyos, hindi niya pinaalam sa atin kung sino maliligtas o sino hindi. Yun ang maganda sa Kanya. Kaya wala rin tayong control doon. Hindi natin siya pwedeng sumbatan. Ikaw, Panginoon, nakita mo na pala yung dulo ng buhay namin. Sana hindi mo na siya pinanganak. Hindi na natin masasabi sa Diyos yun. Kasi ang sasagot ng Diyos sa atin, hindi ako fair kung gagawin ko yun. Kaya makatarungan pa rin ng Diyos. Hindi pa rin mawawala ang pagiging makatarungan niya. Di ba? Kapatid, nasagot ko po ba ang tanong niyo po? Hello? Nandiyan pa ba si Kuya? Yes, Pastor. Salamat. May paliwanagan po ako. Okay. So, next week na lang uli, kapatid. Tanong na lang uli kayo. Okay. So, 9:22 p.m. Meron pa tayong 40 minutes para sa mga tanungan. At ang next kong pipiliin ay... Wait lamang po Si Carlota Alfonso. Carlota Alfonso, pwede na po kayo magtanong. Hello po, Pastor. Magandang gabi po. Merry Christmas po. Merry Christmas din po. Pastor, ayaw po naman nating mag-judge, di po ba? Ano po ang inyong masasabi sa Christ Commission Fellowship po? Christ Commission, CCF, kay Bong Saking. Tsaka dun sa isang pastor yata, Koreano ho ba yun? Parang. Opo. Ayon sa aking obserbasyon, okay naman yung turo nila. Kaya nga lang kasi more on, more on practical living
natuturo din naman yung salvation. Kay Bong sa akin, wala akong problema eh. Parang, kakaiba lang talaga yung Koreano talaga. Iba, by works talaga. Oo, pero si Bong sa akin, nagtuturo siya ng parang full grace. Parang full grace, parang ganun. Ayos kasi nanonood din ako yung dati kay Bong sa akin. Inaantabayan ako ngayon, idol ko nga yan si Bong sa akin nung araw. Tawa ako ng tawa dyan, nasa Bread of Life pa ako. Alam nyo si Bong sa akin, pag nagtuturo siya, ang mula simula hanggang katapusan, tawa ka lang ng tawa talaga. Kaya paglabas ko ng Bread of Life, tanong sa akin ng kaibigan ko, anong tutunan mo? Wala. Tumawa lang ako ng tumawa. Kasi magaling ho talaga siya, magpatawa ho talaga. Okay naman yung mga turo niya, pero it seems na may pagka-perverted pa rin talaga. Oo. Merong perverted. So sana nga ay hindi pa huli lahat, maiayos pa kay Bong sa akin, tsaka sa CCF. Yun lamang po masasabi ko, Ron. Yun lang po, Pastor. Thank you po. Perverted man yan, CCF. Oo. Pero kung ito lang masasabi ko sa inyo pag nanonood kayo ng mga perverted, kunin niyo yung tama, itapon niyo yung mali. Pero the point is, ba't pa kayo manonood sa merong tama at mali? Di maghanap na kayo ng tama talaga. Ganoon lang yun. Pero kung hindi kayo nasasatisfied sa tinuturo niya at parang may kulang, ba't yung pahirapan ang sarili niyo? Hanap kayo ng mas tama. Kaya yun lang po masasabi ko, Ron. Sayang, no? Sayang talaga. Marami akong, sumula nung napunta ako sa Full Grace, sabi ko nang hinayang ako doon sa mga iniidolo kong pastor talaga. Mga iniidolo ko yung mga yan eh. Kasi Ed Lapis, sila Pastor Bong sa akin. Sino pa ba yung mga iniidolo ko? Marami rin eh. Mayroon din sila lang pala. Si Eli Soriano. Ayan, idol ko dati yan. Kaya nga lang kasi, napupuna ko, sila yung natataas, hindi ang Diyos, sa kanila ako mahanga. So, yun lang. Tapos yung salvation nila, alam nyo na kung ano yung salvation nila. Okay, so maraming salamat po. 9:25 p.m. Okay? Okay, ano naman tayo? Kay, eto na, tamaan ko kaagad. Kay Joy Lopez. Miss Joy Lopez, pwede na po kayo magtanong. Okay po, Pastor. Magandang gabi po. Hapon po dito sa Saudi. Bali po, isa po akong dito. Ay, magandang hapon po dyan sa Saudi po. Opo, kumusta po kayo dyan? Merry Christmas po. Bali po. Merry Christmas din po. Advance Happy New Year. Ayan po, bali po, magtanong po ako dun sa ano po ba yung ibig sabihin po para sa inyo, Pastor, yung yung Mateo 24 verse 27. Kasi po, kaya po ni Sis Mariani kanina tumawag na encounter ko din po yung GC. Kaya umalis na din po ako doon. Bali binabanggit po nila kasi yan pala. Po. Okay, sabi ko sa binigay niyo pong verse sa akin, Mateo 24:27. Sa Tagalog muna para malinaw. Sabi dito sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So ano po ang tanong niyo po rito sa verse na to? Kasi po, yung nga po, yung GC kasi yung napasukan namin ni Sis Mariani, bali po, gagrupo din siya. Yan po palagi sinasabi nila, yung parang rinirefer ba nila yung China na dan po daw nanggaling yung magkakatawang tao, sabi nila. Kaya palagi nila yan minimension ng Mateo 24 verse 27. Ano po ba, Pastor, yung pagkaintindi mo dyan? Kasi parang sinasabi ba nila na minimension din yung China dyan daw po magkakatawang tao ulit yung Panginoon. Yun po. Yun talagang tanong ko. Kasi po, pag may verse na ganito, basahin nyo in context. Kung babasahin nyo po in context po ito po ay tumutukoy sa kinanong ng mga halaga si Kristo kung kailan mangyayari yung Una pala, nag-initiate si Jesus Christ.
Nasa harapan sila ng templo. Sabi niya, alam niyo yung templong yan, walang araw, guguho yan. Walang makakapatong sa bato sa kapwa bato, lahat ay guguho. Kaya ngayon, yung mga alagad nagtanong, kailan ho ba mangyayari ito? At kailan ho ba mangyayari ang wakas? Ngayon, si Kristo, ang kausap niya rito, mga Hudyo. Ito'y panahon na wala pang pangangaral sa mga hentil. Nasa Hudyo pa lang ang pangangaral ng Diyos sa mga panahon na ito, itong dispensation na ito. At ang topic dito is all about sa pagdating ng Antichrist, sa pagdating ng tribulations na darating. Yun po yung context mo rito. Kaya nga pag dumating na yung Antichrist, sabi dito, no, kaya kung aatras kayo sa verse, sabi dito, kaya't kung sabihin nila sa inyo na naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nilang naroon siya sa silid, huwag kayo maniniwala. Ipagdating daw ng tunay na Kristo, huwag kayong maniniwala sa mga peking Kristo. Kasi ang tunay daw na Kristo ay ganito. Ang tunay daw na Kristo, sabi dito, no, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang wait lamang. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang anak ng tao. So ang topic dito is all about second coming of Christ. Kasi po pag ang problema ko kasi talaga sa panahon ngayon, talagang halos majority. Kasi kukunti pa lang naman ang full grace dito sa Pilipinas eh. Ilan lang kami, bago-bago kami, baguhan lang, bagito pa nga rin ako eh. Bago lang kami. Ang talagang tinuturo namin is proper hermeneutics. Ayaw po namin ng mga chop-chop verse, budol-budol verse o yung dampot-dampot verse. Karamihan sa mga nagtuturo ngayon, dampot dito, dampot doon. Yun ang nangyayari. Di ba? Ganito yung, alam niyo yung nangyayari sa mga dampot-dampot verse. Parang yung tao nagkuwento, ang kinuha mo lang yung isang bahagi lang ng sinabi niya. 'Di ba? Isa lang yung sinabi niya. Halimbawa, ang sinabi ko ay ang nanay ko ay maganda pero pangit siya noon pero maganda na siyang ngayon. Yun po yung whole context. Pero yung mga dampot-dampot verse ganito sinabi, nanay ko ay pangit. Kaya yung interpretation nila doon, nanay ko ay pangit, pero hindi nila binanggit yung sinabi ko na pangit siya noon pero maganda na ngayon. Ganun po yung nangyari po sa mga nangangaral ngayon. Pinuputol nila putol yung Kaya tuloy ang nangyayari, ang mensahe, pangit talaga na ang mensahe, ang sinabi ko raw ay pangit ang nanay ko. Kaya lumabas tuloy na chismis na yung sinasabi ko raw ay pangit daw ang nanay ko. Pero kung pakinggan yung buong sinabi ko, sinabi ko, nanay ko ay maganda, noon ay pangit siya, pero maganda na siya ngayon. O, di ba? Yun yung totoong context, yung buong context. Ito mga dampot-dampot verse, ang nadampot lang, yung sinabi ko doon na nanay ko daw ay pangit. Yun po yung nangyayari sa panahon ngayon. Magdadampot-dampot ng verse, hindi naman yun ang sinasabi. Kaya tuloy, marami hong kulto marami hong turong mali. Kaya talagang marami hong mapapahamak talaga. Kaya nga sabi sa Bible, sabi sa Timothy, in the last days, marami talagang lalampas talaga yung mga bulaang propeta, maling turo. Ito yun sa panahon natin ngayon. At yung mga maling turong yan ay ibang gospel. Kaya mag-ingat po kayo sa mga pastor na nagdadampot-dampot ng verse at hindi binabanggit yung buong context. Malamang yan, perverted po yung mga ganyan. Ma'am Joy, okay na po? Opo, salamat po, Pastor. Kaya nga po, before si Sis Mariani umalis, ako talaga yung umalis kasi nga po, may isa pong ka-brother na nagpaliwanag sa akin na mali talaga yung gospel nila. Kaya nga po, nung nakita ko po yung channel nyo, yung Bride of Christ, nag-subscribe talaga ako. Pinanood ko po talaga yung lahat ng episode ng katapusan. Doon po namulat yung talagang nabuksan talaga yung yung mata ko ba, Pastor. Kaya salamat po sa Diyos. Talagang masaya ako na nakapagtanong pa ako sa iyo. Hindi ko na akala makatanong ako sa iyo. May na kasi ang signal dito sa Saudi.
Kaya po gano'n. Opo. Sa biyaya ho ng Diyos. Salamat po. Purihin po ang Diyos natin. Maraming salamat din po sa inyong mga sinabi po. Nakakataba rin po ng puso yun. Opo. Salamat po, Pastor. Salamat. Maganda yan. Okay. Salamat po, Ma'am Joy. Okay, 9:33 p.m. Tanong pa tayo ng iba pang mga nag-i-amen. Si Al Amram. Al Amram, pwede ka na po magtanong. Al Amram. Hello, Pastor. Hello po, magandang gabi po, sir. Magandang gabi, Pastor. Opo. Opo. Tanong ko ng Pastor, about sa mga ibang pastor na nag-preach about sa atin kasi bilang Kristiyano, yung tithes kasi is voluntary. Babalikan natin yung Malakay 3:10 is doon kasi kung babasahin mo yung context, yung Israel is nag-promise sa ang Israel nag-promise sa Panginoon ng lahat ng kanilang aanihin or mga yung ani or sa hayop is yung ika-10 bahagi is i-share nila sa Panginoon. So, nung hindi nila nagawa, ang sinabi ng Panginoon is ninanakawan niyo ako. Which is totoo naman. Kasi nag-commit sila. So, pagdating sa New Testament, may mga pastor kasi na nangyayari is obligatory yung tithes. Which is hindi naman, medyo, doon ako against ako doon kasi dapat grace giving pa rin tayo. Which is voluntary dapat. Pero hindi ko sinasabing bawal ang mag-tithes. Anong ko, Pastor? Ano yung stand nyo about doon? Then doon sa mga walang ikapo pero ang nasusunod ay ang puno. Bigyan kitang halimbawa, si Eli Soriano, sinasabi niya hindi daw masama kasi daw hindi Pero kung tatanungin mo siya, may verse ba na ang i-tithes ay masama? Pero wala naman sa Bible na ang tithes ay masama. Kasi sinasabi niya na hindi na natin hindi na sakop yan. Kasi sa Levites na yan Law of Moses, parang gano'n. Pero kung babalikan mo yung kay Abraham, before law, nagbigay si Abraham ng ika-10 bahagi na hindi pinipilit kay Melchizedek, which is voluntary by principle. So yun ang pattern kasi ng New Testament about doon is kay Abraham, hindi doon sa Law of Moses. Pero ang mali lang ng ibang pastor, inoobliga, tinatakot yung members. Pag di ka nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos, ganyan. Which is against ako doon. Ano bang stand nyo dyan, Pastor? Yun po ang tanong ko. Okay, ganito yan kapatid, no? Ang tithes po kasi, nagsimula ho niyaan si Abraham. Ang sabi ng mga Pentecostal, kaya nila ginajustify na ang tithes ay hindi law of Moses dahil si Abraham daw nag-ikapo. Hindi yan batas, yun daw ay prinsipyo, etc. And since tayo ay lahi ni Abraham, mananampalataya kay Abraham, may sinabing ganun si Pablo, pwede tayo mag-tithes. Yun ang mga pinagtuturo ng mga born again, ibang mga alam na natin yung mga yung mga maling turo pero yung mga born again kasi dito ang medyo deceiving Kasi nga naman, marami nagsasabi na ang tithes hindi yan sa atin, sa mga Hudyo yan, which is tama naman yun. Sa mga Hudyo yan. Pero si Abraham daw hentil. Pero kasi tingnan nyo ang istorya kasi ni Abraham ganiri kaya doon muna tayo kay Moses. Kay Moses kasi obligation yun, nasa batas yun. Na kailangan nila magbigay ng 10 bahagi para sa mga Levita ng kanilang pinagpaguran. Take note parang kanilang pinagpaguran.
Pero kay Abraham, yung binigay niyang tithes, hindi naman niya pinagpaguran yun eh. Sinamsam niya yun. Sa mga sa mga iba't ibang bansa na kanya nalupig. Kaya siya nagbigay ng ikapu kay Melchizedek kasi hindi niya pinaghirap. Kumbaga parang hindi yung galing sa trabaho niya, kundi ito yung mga niya. Kumbaga sa panahon natin ngayon, parang ito yung mga na tawag dito. Parang nakupit, ganun. Parang ganun nangyari kay Abraham kasi si Abraham ng panahon marami na anong bansa nung araw. So ang ginawa ni Abraham, binigay niya kay Melchizedek, yun ang ikasampung bahagi. 'Di ba? Ngayon, kung sasabihin natin ngayon na i-apply natin yung kay Abraham, hindi kay Moses, bakit naman i-apply ngayon? Bakit yung perang ibibigay mo ba? Nasamsam ba natin yan? Ano ba natin yun? Ninakaw ba natin yun para mag-ikapu ka? Kasi kung ang basehan natin na pag-ikapu ay galing kay Abraham, dapat magnakaw ka rin. Tapos yung ninakaw mo, ibigay mo yung 10%. Diba? Kung pilosopo rin lang. Pero hindi ho ganun eh. Kasi po, ang totoo talaga niyan, ang talagang naging yan, nung panahon talaga ni Moses na naging batas. Pero kasi guys, nasa panahon na tayo ng bagong tipan. Ang bagong tipan po ay malaya ho tayo kahit anong naisin nating ibigay. Tsaka pangatlo, sa Old Testament, kaya ka nagbibigay para ikay pagpalain. Pero sa New Testament, kaya ka lang nagbibigay kasi pinagpala ka na. Ito ay excess na lang ng pagpapala mo. Nakatanggap ka ng malaking kita. Kung ikaw ba naman yung taong nakakaintindi ng biyaya dahil biniyayaan ka ng Diyos, bibiyayaan mo yung mga taong gusto mong bigyan ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. At maliwanag naman sa Galatians na yan ay para pang suporta sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang tawag ko doon ay double honor. Alam nyo, allergic akong ituro kasi ito sa totoo lang. Kaya nga lang kasi, gusto kong sabihin sa inyo yung totoo. Yun ang purpose nun. You double honor mo yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Nataon nga lang talaga na kami yun, nagtuturo. So yun ang bagong tipan. Pero wala akong fixed price na 10%. Ewan ko bakit mga pastor gusto may 10% gagamitin nila yung salita ng Diyos, wherein ang kausap, ang may sumpa na may ikapu ay mga nasa mga Hudyo, wherein tama naman yung sinabi mo kasi nangako sila. Tsaka kasi tandaan nyo, ang mga Hudyo under the law. Sila ang pumilit na sumunod sila sa law. Kaya yung prinsipyo na pagbibigay, naging law na rin. Yung pag-iikapu dati na prinsipyo, napunta na sa law. Pero kung titingnan niyo yung bagong tipan, ang lino kasi ng bagong tipan sabi rito, no? Tingnan yung context dito, tandaan ninyo, ang nag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, ang mag-aasik ng marami ay nag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob. Pag nag-iikapu ka, may 10%, hindi maluwag sa loob. Masakit. Kumita ka ng 100, bigay mo yung 10 pesos. Kumita ka ng 1,000, bigay mo yung 100 pesos. Kumita ka na ng 10,000, bigay mo yung 1,000. Kumita ka ng 100,000, bigay mo yung 10,000. Pero umaaray na yun. Bigay mo 1,000,000, kumita ka ng 1,000,000, o kaya nyo ba magbigay ng 100,000? Di ba? Pero masama ang loob mo. Pero sabi kasi dito, hindi napipilitan. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. At sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang magamit nyo sa pangkakawang gawa. Ang purpose talaga ng pagbibigay ay for the ministry's sake, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, sa mga mayroon church building. Ako kasi, wala pa naman akong church building, kaya hindi ko kayo inaano sa mga magbigay kayo, ganon. Di. Andito lang naman ako sa bahay. Wala namang ganon. Saka kasi ako, sa Diyos ako umaasa, ayokong umasa sa miyembro. Karamihan sa mga pastor ngayon, umaasa sa miyembro. Kaya pag nagpipreach sila, compromise yung teaching nila .
Kahit na mali yung context na wala naman sa Bible na mag-ikapo ang mga Kristiyano, pinagtuturo mag-ikapo ang Kristiyano kasi wala na silang pambayad sa building. Diba? Mag-tithes kayo, sabi ng Panginoon. Kasi wala na pambayad sa building, wala na pambayad sa kuryente. Eh, yan ang problema pag inaasa mo sa miyembro. Kasi pag nagpapastor ka, dapat iasa mo sa Diyos yung pangangailangan mo, huwag mong asahan yung miyembro. Diyos ko, Lord. Mapoprostrate ka lang sa mga yan. Yung mga miyembro na yan, pag nagbibigay yan, kamengo yan. Merong magbibigay, merong hindi. Kaya may umasa dyan. Sa Diyos ka umasa, sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Nagtayo ka ng church. Agaya ko, alam mo, tayo ko ng church. Wala pa naman akong church. Nagtayo ko ng church. Hindi ako asa sa miyembro ko. Mapoprostrate ka lang sa miyembro. Kasi yung mga yan, pagbibigay, merong panahon, merong hindi. Hindi fix. Oh. Eh, maganda niyan, kung pastor ka, magtrabaho ka. Suporta mo yung sarili mo, suporta mo. Kaya nga maari nga, dapat hingin mo muna sa Diyos bago ka magpastor, magpayamanin ka muna eh. Lord, bigyan mo ko ng business. Tapos bigyan ka ng business, yumaman ka. Lord, palaki mo pa to. Palagkaroon ka na ng business, doon ka na magpastor. Para pag nag-church ka, sarili mong gastos yung inaano mo. Ngayon, bonus na lang yung may nagbibigay sa iyo. Pasalamat ka na lang sa Diyos. Pero dapat, meron ka talagang fixed na ano. Eh, yung mga pastor na mga perverted, Old Testament, i-bless nyo kami para pagpalain kayo. O, diba? Nag-full-time na. Iniwan ang trabaho. Nag-full-time daw. Diyos na ang bahala. Ayun, naghihirap. Meron akong pastor dati, naghihirap yung church namin eh. Pambayad lang sa kuryente na 600. 600 yung ilaw ng simbahan. Alam ba, ganun na nangyari. Eh, ang offering ng nung linggo, 1,200. Aba, kinuha pa 1,000. Kasi daw, ang katwiran niya, magpapalain ng Diyos to kasi pinagpapala niyo daw yung pastor. O, di ba? Old Testament na Old Testament. Kaya sa awa ng Diyos, ayun, muntik na maputulan ng kuryente yung ano. Diba? Ang problema kasi, Old Testament sila. Sa New Testament ho kasi, biyaya lang. Kapag umasa ka sa awa ng Diyos, eh, pag ang Diyos ang nagbigay, hindi nagkukulang. Pero kung dadaanin mo sa law ang tao, kagaya niya, nananakot yung iba na magnanakaw daw, eh yung mga miyembro pa naman, hindi nagbabasa ng Bible, hindi marunong mag-divide ng scripture, kaya nabubudol ng pastor. Kaya nga mahalaga mga kapatid, magbasa kayo ng Bible nyo, pag-aralan yung Bible mo, nang hindi kayo nabubudol ng pastor. Mabubudol talaga kayo ng mga yan. Magaling magsasalita yung mga yan, magaling magpalusot yung mga yan. Diba? Gaya kanina, ng pinanood natin kanina, di ba? Pinipilit nila na gawang pagano daw yung mag-celebrate ng Christmas, papupunta ka na impyerno. Yun ang conclusion nila. Pero sa labat naman yung context, ang layo. Kung hindi ka nag-aral. Eh kung ako, hindi ako nag-aral, wala akong alam sa Bible, eh magugoyo ko ng mga yan. Di ba? Kaya nga payo ko sa inyo mga kapatid, aral kayo, aral. Salita ng Diyos ay sa atin yan. Bigay ng Diyos yan sa atin, pag-aralan natin. I-divide natin ang scripture. Yun lamang papayo ko sa inyo. Yun lamang po ang para magkaroon kayo ng talagang lubos na kapayapaan, katahimikan sa buhay. Biblia lamang po. Kapatid, nasagot ko po ba ang tanong niyo po, Sir Amram? Yes po. May follow-up question ako, Pastor. Okay lang? Sige po. Sige po. Yung context, Pastor, nung not sure kung macho, yung ibigay ang sa Panginoon at ibigay ang kay Cesar. So alam natin yun, di ba, na ginogoyos, parang sinetesting sila ng mga Pariseo. Di ba? Kasi pag si Jesus Christ, pag sinabi huwag kayo magbigay sa Cesar, yari siya. Pag sinabi naman niya na magbigay lang kayo sa Panginoon lang, sa templo lang, yari siya sa mga Cesar. Kaya sinagot na niya, para sigurado, 2 tanong. Safe answer. Ibigay niyo ang para sa Panginoon, ibigay niyo ang para kay Cesar. Di ba? So ngayon, ang tanong,
Ano ba ang context noon? Una, sinong kausap? Ni Jesus Christ. Mamamayan ng mga Hudyo, mga Pariseo na andun. Anong panahon ito? Wala pang Christian. Wala pang Gentile Christian. Nasa Hudyo pa lang ang under the law, hindi pa namamatay si Christ. Kaya law ang tinuturo niya. Di ba? So anong lesson doon? Hindi yan para sa atin. Huwag mong i-apply yan. Pangatlo, kung meron man para sa atin dyan, yung prinsipyo na lang siguro na magkaroon tayo ng kaisipan na ibigay natin ng Panginoon, ibigay natin sa Panginoon yung sa Panginoon, ibigay yung para sa ibang bagay. Ibig sabihin, ibubukod natin yung binibigay natin sa Diyos. Yun ang lesson doon. Pero nung oras na yun, ang kausap doon ay mga Hudyo at mga Pariseo na tinetest si Jesus Christ. So, tama naman yung sinabi ni Christ, di ba? Na ibigay niya para sa Diyos, ibigay niya para sa Diyos. Bagamat originally, ang kausap doon ay mga Hudyo, hindi tayo. Bakit meron bang kapatid? Ba't mo natanong yung kapatid? Meron bang bagay doon na parang may nagtuturo ba ng parang twist doon sa na yon, sa senaryo na yon na yung kay Cesar at sa Diyos at sa Diyos? Yes, Pastor, meron din. Pero sabi ko doon sa kausap ko diyan, kung yung tithes mo is yung bukal sa loob mo, so be it. Sabi ko kasi ang Panginoon nakakita sa puso mo yan. Kung nag-commit ka sa Panginoon ng 10%, so be it, sabi ko. Kasi hindi naman natin sinasabing bawal ang 10%. Para sa akin, Pastor. So, kung oobligahin ka, tatakutin ka, hindi na ako against ako doon sa ganong preaching. Pero kung hindi ka nga naniniwala sa ikapo, tulad kay Soriano, sabi niya, hindi nga sila nagbibigay ng 10%. Pero ang lalabas kasi, Pastor, parang sinasabi niya, yan ba ay makakapagpatayo ng poste? Tapos mayroon pang sinabi doon na hanggang simula nung naging member ka hanggang ngayon, kwentahin mo. Parang nagkunekwenta na yung binibigay mo. So parang lalabas, parang sila ang nasusunod dun sa, parang pinapaano ba sa inyo? Pinapamukha na, real talk to ba? Pinamumukha sa inyo na magbigay ka na yung talagang buo, yung parang kailangan talaga yung buong buhay mo, ibigay mo na yung buong parang ganun po ang lumalabas eh. Parang lalabas, parang ginagawa niyong mahirap yung tao. Parang hindi niyo ba natanong kung may nakain pa ba ang mga member, no? Di ba minsan ganun eh. Natanong niyo ba minsan na yung mga member niyo kung may kinakain pa? Di ba? Parang ganun yung pastor pagdating dyan sa giving. Grace giving tayo. Kung ano yung bukal sa loob mo, bigay mo. Pero kung nag-commit ka sa Panginoon ng 10%, so be it. Kung yun ang commitment, yun lang yung sa akin, Pastor. Tama yung prinsipyo mo, kapatid. Pareho tayo. Ang problema ka lang kasi sa iba, ginawa nilang big deal yung pagbibigay na yan. Tsaka tandaan niyo po na in the first place, kung ang pagbibigay mo, ang motibo mo dyan ay para matuwa ang Diyos sa'yo, para pagpalaing ka niya, ay nagkakamali ka ng motibo. Kasi ang pagbibigay po ay wala po yaan sa dahilan para pagpalaing ka ng Diyos. Sa Old Testament, oo, pero sa New Testament, kaya ho tayo pinagpapala ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo na ating pinanampalatayanan. Kasi ang sabi sa Bible, siya'y naghirap para tayo ay managana. So, ibig sabihin, ang pananagana natin, kaya tayo nagbubuhay ng sagana dahil kay Kristo, hindi sa ating pag-iikapo. Kaya sa madaling salita, kung ang motibo mo ay para pagpalain ka, kaya ka nagbibigay ng ikapo, wrong number ka. Mali yung number na dinadial mo. Kasi nga, hindi yun ang purpose nun. Ngayon, ba't ba tayo nagbibigay? Kaya ka nagbibigay kasi bunga ito, bunga. Bunga ito ng kabutihan mo sa mga taong gusto mong tulungan. Halimbawa ako, nagbibigay ako ng tithes sa simbahan nila Bishop Emmy Domingo, halimbawa, ganun. Kaya ako nagbibigay ng tithes sa kanila, hindi para pagpalain ako ng Diyos. Kasi pinagpala na ako eh.
Pinanampalatayaan ko na pinagpala na ako. At yung pagpapalang tinatamasa ko ngayon, hindi yan bunga ng aking pag-iikapo o pagbunga ng aking pagbibigay sa Panginoon. Kundi, kaya ako pinagpapala dahil kay Kristo. Ngayon, kaya ako nagbibigay sa kanila, ito ay kagandahang loob ko na lang. That is my tinatawag na voluntary, optional lang yun. Sa madaling salita mga kapatid, magbigay kayo o hindi, pagpapalain pa rin kayo kung mananampalataya kayo kay Kristo. Kasi kung ang motibo nyo ay kaya kayo nagbibigay para pagpalain, mangyayari nga sa inyo yan. Pag nagbigay kayo, pagpapalain kayo. Pero pag di kayo nagbibigay, hindi kayo pagpapalain talaga. Kasi yun ang pananampalatayaan nyo eh. Pero sa bagong tipan kasi, nagbigay na ng Diyos ng isang bagong tipan. Ano ang bagong tipan? Ang sino mananampalataya kay Kristo ay pinagpalat, pinabura na. Kung yun ang pananampalataya nyo, ibig sabihin, magbigay kayo o hindi, pagpapalain pa rin kayo. Nasubukan ko na ang Diyos dati dyan eh. Dati kasi, nasubukan ko na nung nasa perverted pa ako. Eto guys, patotoong buhay ito. Nung nasa perverted pa ako, ang pananampalataya ko sa Diyos ay perverted. Kaya yung paniniwala ko ay sinasang-ayunan niya. Naniniwala kasi ako na pag nag-iikapo ako, pagpapalain ako. Pero pag hindi ako nag-iikapo, ayon sa Malakay 3:10, which is mali naman yung paniniwala kong yun, sinang-ayunan ako ng Diyos na pag hindi ako nagbibigay, hindi ako pagpapalain. Totoo po yan mga kapatid, pag nagtatimes ako nung araw, pinagpapala talaga ng Diyos ang buhay ko. Madali ako matanggap sa trabaho, madali ako ma-promote, etc. Pero pag nagmintis ako ng tithes, parang minamalas. Kagaya dati nag-uusap kayo mag-asawa, ang tithes ko yata nun ay nasa 2.5. 2.5 yata. 2.5. Kasi basta 2.5 po ang tithes ko nun. Nasa Luneta kami nun pababa kami ng Luneta. Nasa jeep kami. Kasi wala pa akong sasakyan nun, nasa jeep kami. Sabi ko sa kanya, mahal, ano kaya, pwede mo na nating, yung sa Lord, naunawa naman ng Diyos yan sa sunod na sweldo, doble na lang natin. Wag muna tayo mag-ikapo ngayon para magamit mo natin itong 2,500 na ito. Alam nyo, guess what nangyari sa amin, guys? Di sumangayon kami, sige. Tapos, yung wallet namin yon, hawak ko yun Wag nung bumaba na kami, nung naglalakad na kami doon, nakatawid na kami, naglalakad kami doon, napansin ko, ba't wala sa kami? Kung tinanong ko sa asawa ko, nasaan na yung wallet natin? Ewan ko sa'yo, naghanap pang kami. Doon namin na-realize na naiwan namin sa jeep. Then, ang Lord nangusap sa akin na, ibig sabihin, nagpaplano pa lang ako hindi mag-tithes, may balik na kagad sa akin. Ganun po nung araw, ang bilis po ng kamalasan sa amin pag hindi kami nagtatides o magplano ka palang hindi mag-tides, nangyayari na. Kasi bakit? Kasi yun ang paniniwala namin. Pero ang bagong tipan, nag-initiate na ng Diyos na sino maduman ng palataya kay Kristo, ayon sa Ephesians 1:6, pinagpalat, pinabura na. Kaya nung napunta na kami sa full grace, nagbago kami ng covenant sa Diyos, at sabi ko mula ngayon, pagpapalain ako ng Diyos, magbigay ako o hindi. Alam nyo, guess what ang nangyari sa amin, guys? Diyos ko, 3 months na kaming hindi nagtatides. Sunod-sunod yung blessing sa amin. Nakabili kami ng bahay, nakabili kami ng sasakyan, etc. etc. Sunod-sunod yun. Ngayon ang tanong, ibig sabihin, wala sa pagbibigay, kundi nasa covenant. Nasa covenant po ang susi para malaman mo talaga na kung ano yung tunay na pagpapala. Kasi nasa old covenant pa kami noon. Nagpalit kami ng covenant, magbigay kami o hindi, dire-diretso po yung blessings po namin, yung provisions ng Diyos. Di naman kami kayamanan, pero the point is, nakita namin yung provision pabor ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, dumating din naman ng oras na nahiya na ako sa Diyos. Sabi ko, sobra-sobra na to. Yun, nagbibigay na rin kami. Naibalik yung pagbibigay namin. Ibig sabihin, nabago na po yung motibo namin. Dati, kaya kami nagbibigay para pagpalain. Ngayon, iba na. Kaya kami nagbibigay kasi pinagpala kami. Kaya yung mga tinuturo ko sa inyo, totoong buhay po yun. Hindi po yun doktrina lang. Kaya dapat kasi masubukan nyo, mga kapatid. Na subukan nyo na kay Kristo kayo tumingin sa pagpapala, hindi sa mga ginagawa natin. Ngayon, kaya ho tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos, double honor sa mga taong nagtuturo sa atin. Kagaya niyan ako, kay Bishop. Aminin ko sa inyo, kay Bishop M, maraming natututunan sa kanya.
double honor ako sa simbahan nila, sa gawain nila doon. Pumupunta talaga ako. Yun ang aking ano. Kaya guys, dapat kasi niyo maintindihan na iba na sa bagong tipan. Mindset lang, mindset. Para pagpalain kayo ng Diyos, manampalataya Sabi na pastor, sabi. Opo. Manampalataya kay Kristo. Manampalataya lang po kay Kristo. Doon kayo pagpapalain. Pasensya na mga kapatid, napahaba. Chabi, pastor, chabi. Hello po. Pastor, nasisunok po ata kayo. Wala pong maintindihan. Wait lamang po. Labas lang. Nawala po. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas sa ating lahat. Merry Christmas po. Charito po. Merry Stay blessed. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas. Ala ko nila. Merry Christmas. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas sa ating lahat. Merry Christmas. Magkita-kita tayo. Okay, so Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagbati. At magkita-kita lang ulit tayo next. Nako, January na po kasi po sa 31 po ay talagang hindi po pwede. May mga lakad po tayong lahat. Kami rin po, may family, meron kami pupuntahan. So enjoy nyo na po ang buhay at magkita-kita lang ho tayo sa January, ano ba? January 7? Ay, ganun. January 7 po. Pero bukas po, meron pong premiere na live. Panoorin nyo na lang. Abangan nyo po yung yung i-upload ko pong video bukas po ng umaga yung bumamagat nung tinuturo ko. Yung nalimutan ko. Basta malalaman nyo lang po tungkol sa Pasko po yun. Tungkol sa eksaktong petsa ng kapanganakan ni Kristo. Napaka-rare po ng turo na yon. So panoorin nyo na lamang po. Part 2 po yun ng aking Christmas vlog. So again, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga nasa abroad po, maraming salamat po. God bless you po sa ating lahat.